Talaga? Marami raw tinatawag na red flag sa mga kaduda-duda sa pagpapagawa ng lungsod na Makati Hall, City Hall Building 2. Ayon yan sa paunang pagsusuri na ginawa ng isang special audit team ng Commission on Audit. Isa sa kanilang napuna, mukhang minadali daw ang pagsisimula ng pagpapagawa ng naturang gusali. Nakatutok si Jam Sante. Sabi ng Commission on Audit sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, mukhang paspas daw ang pagsisimula ng Makati City Hall Building 2 na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. Halagang masyadong malaki ayon sa mga kritiko nito. Sa initial result ng special audit ng COA, lumalabas daw na isang buwan matapos maipasa ang ordinansa na naglalaan ng budget para sa Phase 1 ng proyekto, na ilathala na ang imbitasyon para magbid sa proyekto. While the swiftness of the action taken by the city government may be considered as efficiency, the same could also be considered as a red flag because this project, with such a huge budget, will surely require a careful conceptualization and planning. Bukod dito, marami pa raw nakitang red flag o mga kaduda-duda ang COA sa naturang gusali. Tila hindi rin daw alinsunod sa batas ang paggamit ng Makati City ng negotiated procurement upang makuha ang serbisyo ng Mana Architecture and Interior Design na nagdisenyo ng gusali. Sa pagdinig, ginisa ni Senador Alan Peter Cayetano ang kinatawan ng Mana dahil mailap ito ng tanungin ukol sa tinatayang halaga ng dinisenyo nilang gusali. Walang magsasabit ng architect ng design na hindi niya alam kung magkano per square yung design na sinabmit niya. Kasi andito sa kontrata mo, detailed yung design nyo. Detailed po yung design namin. Ayan o, architectural, structural, plumbing, electrical, aircon. Kompleto po at detalyado ang design. O, hindi alam mo kung magkano per square. Kasi kompleto at detalyado. Hindi nga po namin hindi nyo alam, ayaw nyong sabihin sa committee na to. Hindi po namin responsibilidad. Ang to come up with the detailed... Isa pang napuna ng COA, bakit daw halos pareho ng bid ang nanalong contractor na Hillmarks Construction Corporation at ang apurbadong budget ng Makati sa bawat phase ng proyekto? Nangyari ang approved na budget, 500 million, tapos dun sa bidding, 499 something plus million ang lumalabas. Sa amin po kasi red flag talaga yan pagka napakaliit ng variance doon sa agency estimate saka doon sa bid ng winning bidder. Napakaliit po kasi parang eksaktong-eksakto yung computation doon sa... So, hindi ito nangyari sa isang phase lamang base sa inyong pagsisiyasat? Opo, doon sa 5 phases po, halos ganyan po ang variance. Ang variance. Less than 1/4 of 1% po. Sa mga nakaraang pagdinig, sinabi ng mga tumestigong dating opisyal ng Makati na luto ang bidding para sa mga proyekto sa Makati. Kabilang na ang Makati City Hall Building 2 para raw paboran ang mga napiling contractor daw ni dating Makati Mayor at ngayon Vice President Jejomar Binay. Sa pagharap naman ni COA Commissioner Heidi Mendoza, lumalabas na noong mayor din daw si Dr. Elelinta Binay, marami rin silang nakitang kadudududang transaksyon. Tulad ng paggastos daw ng 10.5 million pesos para sa ilang sterilizer unit, gayong nasa 120,000 pesos lang daw dapat ang halaga nito base sa investigasyon ng COA. The supplier falsely claimed that he is the exclusive distributorship. Bakit po kailangan magsinungaling para po maging exclusive distributorship? Para po maiwasan ang public bidding. Sobrang mahal din daw ang mga hospital bed na binili ng Makati City Government sa ilalim ni Dr. Binay. 148,000 pesos daw kada isa ito. Gayong ang audit price ng COA ay 9,000 pesos lang ito kada isa. Ang findings na ito ng COA ay mga ebidensya sa kasong hinahalap ni Dr. Binay sa korte ngayon. Kinuwento rin ni Mendoza sa Senado ang pagransak daw sa bahay niya noong panahong tumetestigo siya sa korte sa kasong laban kay Dr. Binay at iba pang akusado. Wala naman daw nawala. Ang masasabi ko lang po, siguro ho meron silang hinahanap or siguro ho meron silang gustong iparating sa akin. Kaninang umaga, may tumawag din daw sa kanya bago pumunta sa Senado pero hindi niya ito dinetalye. Tulad noong nakaraang pagdinig, hindi na naman sumipot ang sinabina na si Makati Mayor Junjun Binay at ang personal secretary ng Vice Presidente na si Ebeng Baloloy. Iniapila kasi ng kanilang kampo sa Blue Ribbon Committee ang jurisdictional challenge na una ng binasura ng subcommittee na humahawak sa investigasyon. Yung basis nyo, bakit pinapahinto, bakit nyo china-challenge yung jurisdiction itong subcommittee na ito? Ang isa pong ground na nire-raise namin doon, Senator Trillanes, is the fact that this investigation
appears to be not in aid of legislation anymore. At sinasabi po namin ito because as we observe in the proceedings, it all started with an investigation on alleged overprice of building, Your Honors, which is Makati City Hall Building 2. But as the hearings progress, Your Honors, we have been subjected to so many issues already regarding alleged overprice of cakes, alleged overprice of other buildings, accumulation of antiques, Your Honors. And we believe at this point, Your Honor, the mayor does not know anymore what the issues are. Magdedesisyon daw sa Martes si Blue Ribbon Committee Chair Senador TG Ginggona kaugnay ng issue. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.